po kapatid, ayan, magandang araw sa iyo. At itong katotohanan na ito ay isi-share ko sa iyo, para maniwala ka na hindi lamang kasamaan ang pwedeng gumamit sa atin, hindi lamang na tayo ay pwedeng gamitin ng masama, dahil may kapangyarihan ng kasamaan. Ayan. Tandaan natin na lahat tayo, lahat kayo o lahat tayo, kung maaari nga po, kung naniniwala po talaga at pure sa kalooban na naniniwala sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay maaari ka din gamitin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Gamitin na labanan ng kasamaan, gamitin labanan ang kapangyarihan ng kaaway, so alam natin na may Diyos Ama at alam natin napakabuti ng Diyos Ama, at hindi ibig sabihin nun yung kabutihan ng Diyos Ama ay kaya ka gagawa o kaya mo, dahil napakabuti ng Diyos Ama, kaya ka gagawa ng kasamaan, ng masama, dahil hayaan ka lang ng Diyos Ama. Hindi. Kaya mabuti ang Diyos Ama sa'yo o sa ating lahat, para ikaw ay tuluyang makipag-isa sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi naman ibig sabihin ng mabuti ang Diyos Ama upang ikaw ay magpatuloy sa kasamaan at lalong makipag-isa sa kaaway, dahil ginagamit mo kabutihan ng Diyos Ama na para ikaw ay magpatuloy sa pakipag-isa sa dyablo, dahil ang pinamulat sa iyo ng kasinungalingan ng dyablo ay hindi ka naman mapapahamak o hindi ka naman kung ano pang mangyayaring hindi maganda sa iyo. Mali. Mabuti ang Diyos Ama, yes. Mapagmahal ang Diyos Ama, yes, sa ating lahat. At yun ay para lalong ikaw ay manumbalik sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan. At sa kabutihan nga ng ating Diyos Ama, lalo na kung ikaw ay makikipag-isa sa ating Diyos Ama, ito ang katotohanan at yan po ay nasusulat. At tandaan niyo po na nung si Jesus Christ ay tuksuhin ng kaaway ng dyablo, sabi niya? Nasusulat. Ang Panginoon mong Diyos lamang ang dapat mong sambahin. Amen. So nasusulat na po sa Bible ang katotohanan, at anuman ang kasinungalingan ng kaaway, huwag nyo na pong paniwalaan. Amen. Ito ang katotohanan na lahat na ikaw mismo pwede kang gamitin ng ating Diyos Ama sa pagbabalik loob mo sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan sa 2 Corinto chapter 4, verse 2 Corinto chapter 4, verse 7. Ayan niyo po mga kapatid, ito ay katotohanan na dapat mong paniwalaan. Amen. Ayon dito sa nasusulat, nasusulat na nga po, verse 7, 2 Corinto chapter 4 verse 7. Ngunit kung kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilala ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Amen. So yan ay patotoo ni Apostol Pablo nung siya ay pagkalooban din ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Dahil nga po si Apostol Pablo ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo noon, at lalong-lalo na sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay isa din pong makasalanan.
Pero nung siya ay magbalik loob sa atin Diyos Ama, nilinis siya ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan din siya ng kapangyarihan at yun ay ginamit ni Apostol Pedro para siya ay makapagpagaling ng maraming may sakit, makapagpalayas ng mga demonyo, makapagpahayag ng magandang balita. Ayun, amen. So, ganun po kung paano gamitin tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga po, sabi dito, tayo ay isang sisidlan lamang ng palayok. Amen. So, tayo ay mga sisidlan ng palayok. So, kaya tayo ay gagamitin ng ating Diyos Ama espiritual. Ano po? Ayun, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, ayon sa Corinto chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilala ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Wow! So, ganyan po tayo gamitin ang ating Diyos Ama. Amen. So, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay gagamitin. Amen. Sa kabutihan. Amen. Yun ang maganda. Ano po kaya mas maganda ang makipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo, ang manumbalik sa ating Diyos Ama, ang kesa naman sa makipag-isa sa kaaway. Amen.